salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365-day devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3 at ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay bakit nagkatawang tao si Kristo. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Romans chapter 5 verse 19 at buksan po natin ang ating puso't isip sa mga daang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, for just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. Or sa Tagalog, sapagkat kung naging makasalanan ng marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Sinasabi lang sa verse na nagkasala ay si Adam, ngunit sa pagkabuhay ng bagong Adam na ito ay si Jesucristo, mas madami o lahat ng tao ay napawalang sala. Teaching number 1. Jesus became fully human to fully obey the Father. Si Jesus ay naging ganap na tao upang lubos na sumunod sa Ama. Pinili ni Jesus na maging tao upang tuparin ang kalooban ng Diyos Ama. Ipinakita niya ang perpektong pagsunod na hindi kayang gawin ng tao dahil sa kasalanan. Sa pagiging tao niya, pinatunayan niya na ang Diyos ay makatarungan at ang tao ay may kakayahan ding sumunod sa pamamagitan niya. Teaching number 2. Jesus represents humankind as the head of new humanity. Bilang bagong Adam, si Jesus ang naging pinuno ng isang bagong sangkatauhan na iniligtas mula sa kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, dinala niya ang mga naniniwala sa kanya patungo sa bagong ugnayan sa Diyos, malayo sa pagkakasala ni Adam sa Genesis. Teaching number 3. Jesus' active obedience is credited to those who believe in His person and works. Ang bawat mabuting gawa at pagsunod ni Jesus ay tinuturing na kabutihan ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi na kinakailangan magtrabaho ng tao para sa sariling katuwiran dahil si Jesus na ang naging katuwiran para sa kanila. Application number 1. Believe that Jesus is both God and human. Dapat nating paniwalaan na si Jesus ay ganap na Diyos na nagkatawang tao upang magawa ang hindi kaya ng tao, ang perpektong pagsunod sa Diyos. Application number 2. Believe that Jesus is sufficient for salvation. Walang ibang kailangang gawin ng tao para maligtas kundi manampalataya kay Jesus. Application number 3. Believe that we are made righteous in Christ. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, ang kanyang katwiran ay hindi ibinubilang sa atin, hindi dahil sa ating gawa kundi dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tayo ay tinuturing na malinis at matuwid sa harap ng Diyos. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.